Ang magkaroon ng sariling bahay at lupa, isa sa mga top urgent personal concerns ng bawat Pilipino ayon sa isang pag-aaral. Ang gobyerno, libu-libong pabahay ang ipinapatayo sa abot-kayang halaga para sa mga mahihirap at uniform personnel. Pero paano kung ang mga pabahay naiiwang nakatiwangwang at unti-unting napapabayaan? Pagpasok pa lang, di mo na alam kung paano ka lulusot eh. Tingnan mo naman yung mga talahib. Ito, bakal. Walang dugtong. Yan o, butas. Sa ilalim, makikita mo kung ano yung laman niya. Parang walang kalaman-laman na simento. Ito, simento. Pag ginanon mo, maaga pa lang naabutan naming abalang naghahanda papasok sa trabaho ang mag-asawang pulis na sina PO2 Julius at PO2 Claire Bautista. Naka-assign sa Malabon City si Claire habang sa NAIA sa Pasay City naman ang destino ni Julius. Ang problema, pareho silang taga-probinsya kaya naman kinailangan nilang mangupahan ng bahay. Sa 7 taon po na pagpupulis ko, nakapitong lipat na po kami ng tirahan. Kasi po yung assignment po ng misis ko, kailangan po mas malapit siya sa assignment. Kada buwan, 7,000 piso ang binabayaran ni na PO2 Bautista para sa renta sa bahay. Sa halip na makaipon, malaking porsyento ang nababawas sa sweldo nilang mag-asawa kada buwan. Yung upa, pagkain, yung bayad po sa kuryente, sa tubig, at saka po sa nag-aalaga sa anak namin. Halos kalahati po ng kinikita namin mag-asawa, ma'am. Mula nang magkaasawa, pinangarap ni PO2 Julius na mabigyan ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Dito niya naisipang mag-apply sa pabahay ng National Housing Authority o NHA na nakalaan para sa mga pulis na katulad nila. Sa halaga kasing 200 pisong hulog kada buwan, may maaari ka nang matawag na sarili mong bahay. Nasa mahigit 200,000 piso ang halaga ng isang housing unit. Yung mga binibigay na area ay malayo po talaga dito sa Manila, na kung araw-arawin namin na titirhan, mas mapapalagi po yung gasto namin. Hindi na namin po tinuloy. Tulad ng mag-asawang Claire at Julius, nangungupahan din sa Malabon ang pamilya ni Fire Officer 1 Julius Tablante. May sarili raw silang bahay noong una pero kalaunan, kinailangan nila itong ibenta. Mula noon, nangupahan na siya kasama ang kapatid at kanyang ina. Siguro almost 15 years na rin na nangungupahan. Kasi kung magiging practical, malapit, tsaka malapit ka sa hospital, sa school. 7,000 piso kada buwan din ang renta sa bahay ni na Julius. Kalahati na raw ito ng kanyang sahod kada buwan. Kaya buwan ng Hunyo noong nakaraang taon, naisipan din niyang mag-apply sa pabahay ng NHA. Nakita namin yung application sa bahay. Nakita ko okay kasi mababa eh. Kasi kakaltas lang sa'yo mga 200 pesos sa salary mo. Dahil active in service si Julius, kwalipikado sana siyang maging beneficiary ng government housing project. Pero nagdesisyon siyang hindi na ipagpatuloy ang kanyang application. Yung lugar kasi para sa akin medyo isolated malayo. For starters, medyo maliit yung bahay. Nung panahon na nagpunta kami doon, hindi pa kasi ready, wala pa siyang water lines, tsaka kuryente. sa report na inilabas ng Commission on Audit noong December 2016, isa itong Seabreeze Residences dito sa Ibaan, Batangas sa kanilang sinilip. 1,109 units ang itinayo dito para sa mga pulis at sa mga sundalo. Hanggang ngayon, ni isa, wala pa rin nakatira dito. Ayon sa National Housing Authority o NHA,
Taong 2013 pa sa ilalim ng Administrasyong Aquino, natapos ang housing project sa Ibaan, Batangas para sa mga uniform personnel. Dahil sa tagal ng pagkakatenga, tinubuan na ito ng mga talahib. Pagpasok pa lang, di mo na alam kung paano ka lulusot eh. Tingnan mo naman yung mga talahib. Obviously, walang pinto, yung lababo. Nagkasira-sira na to. Kuryente, problema. Ang banyo nila, oh. Parang walang kalaman-laman na simento. Makikita mo yung diferensya ng gawa eh. Dito, sa tunog. Yan, oh. Ibig sabihin, halos kukunti yung laman sa loob. Dito sa part na to. Solid. Solid. Eto. Ang ibang unit, kapansin-pansing naluma at nasira na sa ilang taon na walang nakatira. Yan o, butas. Butas na yan. Sa ilalim, makikita mo kung ano yung laman niya. Parang wala yata. Asan? Meron? Nakausap ng Reporter's Notebook si Mang Eddie Esmana, residente na nakatira malapit sa Seabreeze Residences at nagtatrabaho bilang foreman. Ano mga naobserbahan mo sa mga unit dito? Ay, mahina nga ang buhos. Misyo kinontrol nila semento. Kontrol ang bakal. Siyempre, yan ang nagtatatag sa isang building. Ang kailangan ay bakal at saka semento. Yan ang kailangan paglalabanan diyan. Tsaka magaling ang pundasyon. Gaya niyan. Pupuluringan muna bago lalagyan nila ng ganyan. Ano magiging tatag ng pundasyon no? Diyan eh, siyempre nakakawang sa ano yun. Nakapatong lang sa lupa. Pag lumindol yan, di ba? Ito, bakal. Walang dugtong. Eh, babagsak at babagsak talaga. Kaya ito, nagkabagsakan na yung mga simento. Ito, simento. Sanang bumabagsak siya eh. Pag ginanon mo, big sabihin, May simento. may konti yung mix ng simento. Kwento ni Mang Eddie, ilang katao na raw ang nakausap nilang tumingin sa housing units. Pero kalaunan ay hindi na tumuloy. Wala. Ay maatras sila eh. Mahina ang building. Yun ang obserbasyon nila. Eh kung mabagsakan nga naman sila diyan. Asaway nalaban doon sa Maraway. Bago sila naman patay dit na bagsakan ng building. Di, wala din. Dahil nakatiwangwang ang mga bahay, mga alagang baka ng ilang residente malapit sa Seabreeze ang nakasilong sa mga housing unit. Eh yung mga housing units, may mga dumi ng baka. Ay, yan. Siyempre napasok dyan pag naulan. Oh. Siyempre pag nabasa baka, giginawin, papasok dyan. Aatras dyan. Ang mga baka ang nakatira sa housing unit. Hindi biro ang ginastos ng pamahalaan para sa pagtatayo ng Seabreeze Residences. Sa datos na nakalat ng GMA News Research, umabot sa 304.28 milyon pesos ang pondong inilaan para sa mga pabahay na ito. Ang bawat housing unit nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Ipinakita namin sa isang structural engineer ang mga nakuna naming video sa Seabreeze. Naisa na naming malaman ang kalidad ng mga itinayong pabahay. Ang delikado dyan, pag hindi mo tinira ng matagal yan, mga accessories like doors, windows, yung kanyang bubong, malamang mag-deteriorate yan. Actually, sa structure lang naman gano'ng epekto kung di matirahan ka agad yung isang bahay. As long as yung unang pagkakagawa pa lang ay tama. Isa pang pabahay ng NHA para sa mga sundalo at pulis ang pinuntahan ng Reporter's Notebook sa katabing bayan ng Santo Tomas, Batangas. Ilang residente na ang umuko pa at nakatira rito. Kabilang ang pamilya ni Sheer Escalante. BFP personnel ang asawa ni Sheer. Ayon sa kontratang kanilang pinirmahan, taong 2011 pa nang matapos ipagawa ang pabahay. Pero Oktubre nung nakaraang taon lamang nang mai-award sa kanila ang housing unit. Kahit naman sinong gustong magkaroon ng bahay, manghihinayang ka talaga. Kasi syempre, 2011, mababasa mo, tapos 2016 lang ini-award, manghihinayang ka. Puno na raw ng talahib ng datnan nila ang housing project. Pero naisalba pa nila at naisaayos ang kanilang unit. Kasama kami sa nabigyan ng libreng pailaw ni Duterte.
7 housing project yun na puro libreng pailaw. Tapos yung tubig, libre din namin natanggap dito. Pero sa kabuuang 1,192 units, nasa 80 pamilya lamang ang nakatira sa babahay sa kasalukuyan. Si Sheer ang tumatayong pinuno ng homeowners. Lahat kami naglo-loan. Para lang na, syempre, pangarap namin itong bahay na to, kahit sabihin mong 200 lang siya, pangarap na, andito na to, paayos na rin namin. Hindi lamang sa Batangas mayroong mga nakatenggang pabahay. Pinuna rin ng COA ang isa pang pabahay sa Hermosa, Bataan. Sa 1,000 housing unit sa Hermosa Village, isa pa lamang ang okupado. 3 linggo pa lamang ang nakararaan nang dumating ang nag-iisang residente sa pabahay na nagtratrabaho sa BJMP. Nung in-interview ko po, nung po siya pumarito, wala daw po siyang mauuwian sa kasalukuyan po, na-assign po siya dito sa Provincial Jail ng Balanga. Sa pananaliksik ng GMA News Research, nasa 335.61 million pesos ang pondong inilaan dito ng NHA. Sa buong bansa, hindi bababa sa 5 housing projects ang nananatiling kakaunti ang okupado o di kaya naman ay walang nakatira. Sa Kagitingan Heights sa Zamboanga del Sur, nasa 1,350 units ang nakatiwangwang na itinayo sa halagang 409.35 million pesos. Sa Mountain Breeze Residences naman sa Bukidnon, 1,388 units ang nilaanan ng 378.79 million pesos na pondo. Sa San Benito Plains sa La Union, 880 housing units ang ginastusan ng 272.9 million pesos pero nananatiling nakatenga. Habang sa Guardian Hills sa South Cotabato, 1,208 units na may halagang 329.66 million pesos ang wala ring nakatira. Ang mga ito kasama ang housing project sa Bataan at Batangas umaabot sa halos 7,000 housing units na naluluma at unti-unting nasisira. Ang pondong inilaan para sa mga pabahay umabot sa mahigit 2 bilyong piso at 1.7 billion pesos dito na ibayad na sa mga kontraktor. Bakit ang dami nakatenga? Ba't ang dami hindi okupado kung ganun? With respect to the AFP-PNP housing, no, isa-isahin natin yon. Kadalasan ang naging dahilan nila ay napakaliit yung sukat. Pag sinabi nating affordability, ang mga beneficiaries kasi, they're classified as low salary. So ito yung affordable housing para sa kanila. So our designs, the sizes, are also dictated by the budget. And then, may mga nagsabi na malayo na sa kanilang mga assignments. We left it to the AFP-PNP Housing Board yung responsibility of identifying and screening the beneficiaries. Pero hindi lang mga pabahay para sa mga uniform personnel ang hindi napakikinabangan ayon sa report ng COA noong December 2016. 11 sa 15 housing projects ng NHA sa buong bansa walang nakatira. Ang ilang mga pabahay nakitaan na ng unti-unting pagkasira. Nasa mahigit 190,000 na mga housing units ang naipatayo na ng NHA para sa mga pulis, mga sundalo, mga informal settlers at maging sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa bilang na yan, nasa 76,000 housing units ang may nakatira. Ito ngayon ang nakakagulat. Sa bilang na yan, 60% ang nakatenga, naluluma, nasisira. Hindi maiiwasan na may construction defects along the way. Okay? If there are such units na sinasabi mo na para bang hindi according, di ba? May sira, no, that's the layman, may sira. These units are not accepted. They are given back to the developers for repair. Kinuha din namin ang reaksyon ng NHA sa ilang obserbasyong aming napansin sa ilang housing unit sa Ibaan, Batangas. Walang kalaman-laman na simento. Ang impresyon kasi ng tao, siguro naman hindi naman maitatanggi na parang pag sinabi mo, ay, kaya nagkaganyan ang mga proyekto na yan dahil sa katiwalian.
naririnig nyo naman siguro yung mga obserbasyon na gano'n, yung Totoo mga yun. sabi ng gano'n. Paano yung ina-address yun? Paano yung hinahandle yun? Bukas kami sa investigation ng katiwalian. Okay? So, syempre, katulad sinasabi nila, asan ang ebidensya? Kasi you cannot just go to town and accuse anyone. Noon ay pinakita ko na sa tagapagsalita ng NHA ang ilang sample ng nadurog na bato mula sa nawasak na lababong bahagi ng housing unit. Ma'am, dun sa project sa Batangas, ito yung kabilang dun sa mga nakita namin. Natipak, lababo, bumagsak, ito yung mga material na nakita namin. At ma'am, kung gaganin mo ano pong magiging aksyon ng National Housing Authority, ma'am? Well, of course, this is worth looking into. Kailangan iparating din namin sa aming general manager or the management, pati na yung iba naming departamento na in charge, no, with respect to the design standards, yung in-establish nila na specifications. But for now, as the spokesperson, hindi ako makapag-conclude kung ano talaga ito. But we would like to look into this further. Matapos ang aming panayam sa NHA, tinawagan nila ang mismong developer ng Seabreeze Residences kung saan galing ang sample ng bato. At ito ang kanilang naging pahayag. Ang specifications really just a galvanized kitchen sink. Okay. Tapos put it in a concrete counter. Meron talagang nagiba. Hindi namin alam kung sinadya because ninakaw na ng tao yung mismong kitchen sink. Nung pinagawa sa amin to ng National Housing Authority, masyado kaming minadali. May iba pang epekto ang mababang occupancy rate sa mga housing project ayon sa COA. Una, hindi nababawi ng gobyerno ang perang ginastos sa mga pabahay. Sunod, hindi nagagamit ng mga nakatalagang benepisyaryo ang pabahay. Wala naman palang nakatira dito, kesa naman matenga siya ng matagal, sa amin na lang. Mahirap siyang intindihin kasi nga it attracts the unintended effects. Na dapat kung talagang maganda siya at efficient siya, yung mga dapat na nag-apply ay pupunta na doon sa mga housing units na nakalaan para sa kanila at hindi na yung ibang sektor ang mag-occupy ng mga units na yun. Habang ilang libong housing units ang nakatiwangwang, nananatiling problema ang kawalan ng tirahan ng ilan nating kababayan. Para sa taong 2016, aabot sa 5.6 million ang backlogs sa pabahay ng pamahalaan. Yung konsepto ng mass housing na poor quality, baka kailangang i-review yon na pwede ka namang mag-mass housing na good quality. Yun nga, in addition to revisiting the concept of mass housing, bigyan ng pondo, ma-comply mo yung standard at hindi na substandard.